dumating sa ating lahat. Na-dismiss na po ng Korte Suprema bilang unconstitutional ang hinaing impeachment complaint ni Tambaloslos at mga congressman. Ulitin ko po, napakagandang balita, na-dismiss na po ng Korte Suprema bilang labag sa saligang batas ang impeachment complaint ni Tambaloslos at ng mga congressman. Ang pag-usapan natin, bakit na-dismiss? Well, gaya ng inaasahan po natin, no? Yan ay nadeklara ng ating Korte Suprema na labag sa ating saligang batas dahil ito'y labag sa probisyon na ang lahat ng mga impeachable officers po pwede lamang hainan ng isang impeachment complaint kada taon. At gaya na aking sinasabi, paulit-ulit na para silang praka, kapag sinabi mong fourth impeachment complaint, yan ay labag doon sa pinagbabawal na multiple impeachment complaints. Ano ba naman ang mahirap intindihin doon? Now, ang sinasabi ng mga Tambaloslos at congressman, yung tatlong impeachment complaint, hindi namin inaktuhan. Paano sinagot yan ng ating Korte Suprema? Sabi ng Korte Suprema, dahil hindi mo inaktuhan yan, hindi mo rin-refer kay Speaker at hindi na-refer sa Committee on Justice, ibig sabihin, yan ay na-archive, yan ay na-dismiss nung ang Kongreso ay nag-adjourn, sine die, yung pagkakatapos ng 19th Congress. Anong epekto ng pagkaka-dismiss? Well, yan ay na-dismiss. Ibig sabihin, hanggang February 6, 2026 na ang panibagong impeachment complaint na po pwedeng ihain laban sa kay VP Sara. Ulitin ko po, ang sabi ng Korte Suprema, ang epekto ng hindi ginalaw ng Kamara de Representante yung naunang tatlong impeachment complaint, yan ay nagresulta sa pagkakadismiss ng tatlong complaint. Nung ang Kongreso ay nag-recess na hindi siya inaktuhan, hindi man lang na-refer sa House Speaker at sa Committee on Justice ng Kamara. At dahil yung tatlong impeachment complaint na yan ay na-dismiss, natural, labag na doon sa pinagbabawal na mahigit isang impeachment complaint, ang pang-apat na impeachment complaint. So mga kaibigan, there is a God. God is good, God is just. Hindi nila pinayagan ang kagustuhan ng Tambaloslos at ng mga bangag na matanggal ang VP Sara dahil hindi pa po nagsisimula ang boxing, wala na palang boxing dahil palpak ang mga congressman at ang Tambaloslos na umintindi sa ating saligang batas. Pero meron pa pong pangalawang basihan kung bakit na-dismiss yung impeachment complaint na yan. Dahil ang sabi ng Korte Suprema, bagamat may provision na kapag nasuportahan yan ng mahigit one-third ng mga miyembro ng membro ng Kamara de Representante, hindi po pwede na para siyang Bicol Express. Na palibasa mayroong sapat na lagda ay po pwede nang maihain. Ang sabi ng Korte Suprema, hindi ganun yon. Kinakailangan dahil seryosong impeachment complaints, kinakailangan bigyan ng pagkakataon na madinig ang mga impeachable officer na hinahainan ng impeachment complaint. Bakit? Dahil nga napakaseryoso ng consequence, pantakin mo, pinakamatataas na opisyales, pinatatanggal sa kanilang opisina, dapat madinig sila at every step of the way, including dun sa initiation ng impeachment complaint. Kaya nga, sa saligang batas, merong proseso. Dapat ang speaker i-refer kaagad para sa referral sa pag-include sa order of business. Within X number of days sa order of business, kinakailangan niya ma-refer sa Committee on Justice. Ang Committee on Justice, babasahin yan, titignan muna yung sufficiency of form, kung tama ba yung forma, at titignan kung okay ang forma, kung sufficiency in substance, kung meron ngang laman o meron ngang meet yung reklamo laban sa impeachable officer. At matapos dyan, dadalhin pa sa plenaryo, pagbobotohan. At ang sabi ng Korte Suprema, dahil napakaseryoso nitong impeachment proceedings, dapat mabigyan ng pagkakataon ang lahat ng miyembro ng Kamara na pag-aralan yung mga impeachment articles of impeachment, hindi lang yan, at titignan din yung mga ebidensya sa kabila at nasa likod ng lahat ng articles of impeachment. Bago po ito, dahil
Alam niyo naman, isa ako dun sa abogado na nagdulog sa Korte Suprema nung kaso ng Francisco, nung ini-impeach nila si Chief Justice Davide. Ang sinabi doon, ang impeachment ay initiated sa paghain ng isang verified complaint of impeachment at akto ng House. So ang sinasabi ngayon ng Korte Suprema, ang akto ng House na nagresulta sa initiation ng impeachment complaint, yung pagsisimula, dahilan kung bakit bawal na mag-file ng mga panibagong impeachment complaint, ay yung pagkakadismiss ng tatlo. Kasi nung hindi nila inaktuhan yung tatlo, ang epekto niyan ay dismissal. At bago rin itong desisyon nito, dahil lininaw ng Korte Suprema, hindi po pwedeng Bicol Express. Kasi ang nangyari din doon sa kaso ni Davide, doon sa Francisco, nag-Bicol Express din sila. Sandali lang po ha. Ako ay may memory lapse, hindi ko alam tuloy. Alam mo, pag tumigil ka magturo, nakakalimutan mo na, no? Pero ang sabi ng Korte Suprema, maski meron ng sapat na lagda, so articles of impeachment, para yung mga articles of impeachment ay diretsong pumunta sa Senado, kinakailangan walang Bicol Express na pipirma na lang para pirmahan at hindi naiintindihan ko ang anong mga issue. Importante talaga dahil dun sa mga nangyayari, dun sa matatanggal na opisyales na maintindihan ng mga kamera, ng mga miyembro ng kamera kung ano talaga ang dahilan doon sa pagkakatanggal sa isang impeachable officer. Now, so ano po, nasa na ngayon si Tambaloslos at ang mga senatong at saka ang mga congressman? Wala na po sila. Wala na po sila. Ibig sabihin, mag-aantay sila hanggang, tama po ako, 1/3, hanggang February 6. Kung kailan, 26 ba? February 26 kasi nag-adjourn ang House at saka ang Senate ng February 25. So, February 26 pa sila po pwedeng magkain. Tama po yun, yung sinabi ng spokesperson ng Korte Suprema, hindi naman po na-absulto si VP Sara. Pero dahil nakasaad sa saligang batas na bawal ang mahigit isang impeachment complaint kada taon, kailangan sundin yan. Dahil ang ating saligang batas, ang pinakamataas na batas sa ating bayan. At yan ay mananaig maski pa sa kagustuhan ng mga makapangyarihang politiko gaya ng pinsang buo ng presidente at ng anak ng presidente na nanguna pang mag-endorso ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Bokya kayo ngayon. Alam nyo, kada nagkakaroon ng desisyon ng Korte Suprema na null and void dahil labag sa kasaligang batas yan, dagok yan, sampal yan, batok yan doon sa institusyon. Ang laki-laki ng budget nyo. Tapos, hindi kayo nag-employ ng sapat na mga abogado para malaman kung anong tama at mali. At tignan nyo naman kung anong oras at saka yung mga resources na sinayang ninyo sa pagsusulong ng isang impeachment complaint na alam naman natin sa simula't simula ay mali. Pero alam nyo, ang talagang nanalo dito, ang sambayan ng Pilipino. Kasi nga, rinespeto ang mandato na binigay kay VP Sara at naiwasan ang paggastos na naman ng milyon-milyong salapi sa walang saysay na impeachment trial. Pangalawa, I give it to the Supreme Court. Hallelujah ako sa Supreme Court dahil pinakita niya na kahit yung impeachment complaint na yan ay suportado ng presidente, kahit na ang Kamara ay pinamumunuan ng pinsang buo ng presidente na kaeskwela pa nung sumulat ng decision. Alam niyo po, nagko-contemporaries kami ni Justice Marvic Leonen, ni Tambaloslos at ako, no? Si Tambaloslos technically 1 year behind me, pero na-delay lang po yan dahil sa EDSA. So actually, mas malapit silang contemporary ni Senior Associate Justice Marvic Leonen, no? Ay nako, hallelujah po talaga. At natutuwa po ako ng aking classmate na Ilocano, genuine Ilocano, si Justice Raul Villanueva, the most junior, sumapi po at nag-concur dito sa decision nito. Ibig sabihin, unanimous decision po yan. Pati yung kaisa-isang appointee ni Marcos Jr. na aking kaklase ay bumoto pabor sa pagdidismiss ng kasong ito. Alam nyo, talagang ang inkli naman ng mga na-appoint sa Korte Suprema, kahit papano,
bumoto pabor doon sa nag-appoint sa kanila. Pero napatunayan na aking classmate na siya ay independiente, at bumoto talaga siya na ibasura itong impeachment complaint. So mga nagwagi, una-una ang sambayan ng Pilipino, pangalawa ang Korte Suprema dahil siyempre pinatunayan niya na siya ay tapat sa kanyang katungkulan na itaguyod ang ating saligang batas, at pangatlo lamang si Inday Sara Duterte. Bakit? Well, pangatlo siya dahil sa taong ito hindi siya mahaharap sa kahit ng impeachment complaint. Bagamat ang sabi nga ng Korte Suprema, matapos ng isang taon, pwedeng ihain muli. Pero napakadaming pwedeng mangyari sa loob ng isang taon. Sa tingin nyo ba, sa February 26, 2026, maghahain sila muli ng isang impeachment complaint? Yan ay 2 taon na bago mag-eleksyon sa 2028. Baka nga pagdating na 2026, bago na ang speaker, dahil alam naman natin ang anyo ng mga politiko, galing ako dyan, magaling ang kanilang radar kung sino talaga ang dapat suportahan sa susunod na presidential elections. At ang nangyari dito, dahil na-dismiss ang impeachment complaint ni BP Sara, lalong lumakas si BP Sara. Kung sa last survey, 33% ang tao na boboto sa kanya na pinakamataas sa kahit anong posibleng kandidato, ngayon po, baka madoble yan. Baka umabot na ng 60% si Inday Sara Duterte. Dahil napatunayan ni Inday Sara Duterte, pagtulungan man lang siya, kakayanin niya silang lahat. Hindi sa pamamagitan ng ayuda, hindi sa pamamagitan ng pananakot, hindi sa pamamagitan ng paggamit ng militar at pulis, kung hindi sa paggamit ng batas. Kaya naman po, bagamat walang requirement na ang presidente ay dapat maging abogado, ay nako, wag na natin pong magpaligoy-ligoy pa. Paano ka makapagpapatupad ng batas kung ikaw ay hindi mo alam kung anong batas? Kaya yung mga reads sa antivirus na yan, nako, wag niyong hahalal yan bilang isang presidente o vice-presidente, kasi ang gagawin yan, meron niyang nakadyan sa tenga at meron magdidikta na chief of staff. Miski hindi niya alam kung ano yung sinasabi niya, basta magaling siya umarte-arte, ayun, magsasalita. Diba? O ayan, nakita nyo na, BP Sara, pinagtulungan ng lahat, pero dahil alam niya ang saligang batas niya, nanindigan. I'm not saying na you have to be a brilliant lawyer, pero kinakailangan alam mo. At sa simula't mula, hindi na-deter o hindi talaga natakot si BP Sara dahil alam niya mali ang proseso na ginawa ng Kamara de Representante. Ang aking misgiving sa decision nito, hindi nag-rule yung Supreme Court dun sa issue na pwede bang ma-carry over ang isang impeachment complaint from a previous Congress to the next Congress. Now, ang dahilan naman kaya hindi na yan diniscuss ng ating Korte Suprema, kasi merong mga prinsipyo na kung hindi na kinakailangang i-discuss ang isang issue dahil meron ng basehan para ma-dismiss or mag-grant ang petition, hindi na nila sasagutin. At dahil ang sabi nga ng Korte Suprema, sapat na yung basehan na ito'y pinagbabawal as constituting multiplicity of impeachment complaint within 1 year, dinismiss na nila on that ground at hindi na sila nag-rule kung pwedeng ma-carry over. Pero kailangan mabigyan kasagutan pa rin yan. Hindi natin alam kung kailan mangyayari yan. Siyempre, sabi ng Korte Suprema, sa February 2026, pwede na maghain muli ng impeachment complaint. So, asahan natin na before February 20, pagkatapos ng February 26, maghahain sila. Ang problema, wala na naman silang sapat na panahon. So baka ang gawin nila, mag-marathon session sila di umano, pero sa tingin ko, hindi na naman po pwede yan kasi sa legislative calendar na naman ng Kongreso, magre-recess na naman sila pagdating ng February of 2026. Yun naman ang dahilan kung bakit deemed dismissed yung tatlong impeachment complaint dahil nag-recess na nga yung Kongreso by February of 2026. Yung February of 2025. Diba? So, ewan ko kung kailan sila magpa-file ng panibagong impeachment complaint. Ang tingin ko, ang susunod na impeachment complaint dahil walang sapat para aktuhan yung February, ang susunod na niyan ay pag bumalik ang Kongreso ng July of 2026. So theoretically speaking, pwede sa February, pero dahil mag-a-adjourn na naman sila, kinakailangan sa February o July na sila of 2026 umakto. At sa tingin nyo ba, magkakaroon pa ng hearing ng latter part of 2026 at 2027?